from one hunk to another hunk. Ang bongga naman ng medium round namin. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The KT Show. Ang taray na talaking showbiz edition. Of course, hindi po namin pag-uusapan ang tungkol sa pambihirang palo-palo ng aming next topic. But to si Jake Cuenca na nakasama niya ang dalawang artistang ito sa What's Wrong with Secretary Kim. At siya po ay botong-boto sa pagmamahalang meron sina Kim Chiu at si Paolo Avellino. Kwento mo nga kaibigan dyan, paano, saan, at ano tong dramang ito ni Jake Cuenca na botong-boto siya sa Kim Pao. Ayun nga dahil 'di ba? Dahil nakasama niya na nga yung dalawa sa What's Wrong with Secretary Kim. Parang natanong siya sa isang interview na na sa tingin ba niya sina Kim at Paolo na ba? Siyempre, sabi, hindi siya direktang Hindi siya nakadiretso na sagot. Oo. Pero ang paniwanan niya ay... Dahil madidisown daw siya ng kanyang kaibigan. Oo, kasi si Paolo po at si Jake ay totoong mag-best friend. Oo, diba? Hindi lang po sa loob ng showbiz, kundi sa labas ng showbiz. Actually, pareho po silang dating taga-GMA7 na nagkabilang bakod. Nagkasama na rin sila sa maraming projects before sa GMA. Oo. At syempre, kaibigan rin ni Jake si Kim Chiu. Yes. Diba na nakasama niya sa isang proyekto noon with Gerald Anderson. Diba? So, parang... Dahil nga nakasama niyo ng dalawa, ang tanging nasabi lang ni Jake ay they are good for one another. And they look good na magkasama. They look good for one another and they look good together. Yes, Yun yung pinaka sinagot niya. Pero ito bang pag-amin nito ni Jake na they look good together and they are good for each other, parang in a way, talagang pagpatotoo na marami talagang gustong-gusto sa pagmamahalang Kim Pao? Oo naman. Kasi alam naman natin, aside from Jake, ang mga kasamahan ni Kim Chiu sa It's Showtime, talagang botong-boto rin. Dahil talagang lagi na lang may parang tawag doon, may bahaging kay Kim about Paolo Avellino, lalo na sa mga ibang segment na ng Showtime na katulad ng yung acting ang portion ng yung kasama yung mga bata na syempre ginagaya ng mga bata yung movie, eksena sa movie, di ba? So meron doon yung pelikula ni Paolo Avellino. Anong pelikula yan? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta ang eksena ay tungkol sa? Nakalimutan ko daw. Basta alam ko lang na merong Paolo Avellino movie na ginaya. Tapos syempre, andun na yung agad ng panunukso ng mga host na dapat si Kim Chiu ang makasagot. Isa pang nabalita ko, totoo nga bang Paolo was there during na magpasikat ka? Ni Kim, na talaga nanood daw? Totoo ba yun? Wala naman lumabas na Diba? May lumabas ng pictures. Walang pictures, pero may nabasa ko sa X na nandun daw si Paolo sa set. Talagang nanonood at nakabantay Sana din sa... may Sana nga totoo. Hindi ko na research yung bagay na. Nabasa ko kasi sa X nandun daw si Paolo. Mas maganda sana kung merong may picture. May video, no? Kahit picture man lang na patunay na proof na nandun talaga si Paolo. Pero sabi nga ni Jake, si Paolo daw, he lights up when Kim is around. Nagliliwanag si Nagliliwanag. Paano pa angel effect na Nagliliwanag, nag-iba ang aura, parang may glow. Oo, gumaglow. Natural na glow. Hindi parang dahil lang sa mga ilaw-ilaw at lente-lente. Kita naman natin yun pagka magkasama sila, yung ngiti ni Paolo iba, di ba? Sana naman totoo to, Pawa. Kasi ikaw, minsan ka rin Char! Hindi, yung mga kaibigan niya na nga, like Jake, totoo. ang nakakapansin, nakakakita. So, I think ramdam din naman nila kung ano yung pagmamahal na meron si Paolo kay Kim. And vice versa. Yes. I think
just like Catherine Bernardo, I think Kim is already so ready to fall in love again. Diba? And I think, kung si Paolo talaga ang lalaking nagpapatibok sa kanyang pusong minsan ay sinaktan, well, clap, clap, clap. At saka, ang isang maganda doon, di ba, na yung mga kaibigan mo, yung mga nakapaligid sa'yo, botong-boto doon sa Kim Pao, di ba? So, ibig mo sabihin, nung araw silang botong-boto kay Si? Ay! Sabi nga, the name na, na hindi dapat banggitin. Voldemort na siya? Ang Harry Potter? Ang level? Voldemort level na. He who should never be named? Yun ang leveling na. Ang salbahan nyo naman sa kanya. Char! Sabi nila yun. He who should never be named? Voldemort. Diba, nakakatawa yung gano'n na yung mga kaibigan mo, okay na okay dun sa kanilang partnership. Diba? May update na ba sa pelikula? Sa movie? Ano naman nangyayari? How's the shooting? Tuloy-tuloy na yung shooting nila. Siyempre, inihintay na lang natin kung anong yung play date, di ba? Wala pa kasing, alam ko wala pang play date. Wala pang play date. Si Kuya Ogie ba ang gagawa ng theme song? Alcacid? Para sa movie nila? Meron na bang mayroong balita? Parang may ganung sit-sit na kay Kuya Ogie kinumission na siya ang gumawa ng theme song. Pwede naman, di ba? Kasi sa ngayon... Lalo lang isa naman si Kuya Ogie sa mga piping saksi ng sweetness at closeness nila. At lagi ring tumutokso kay Kim Chiu, di ba? Swerte na araw sa career, swerte pa sa pagmamahal. At si Ogie rin ang pwede makapagsabi na dahil ka-teammate ni Kim Chiu na congratulations nga pala kay Kim Chiu sa team nila si Ogie Alcacid and sila MC and Lassie na nanalo sa Magpasikat. At ang nakakatuwa yung napanalunan nila, kanila dinonate. Diba? Para sa mga Angat Buhay Foundation, para sa mga tao na salanta ng Bagyo Christine, diba? Malaking bagay rin po yung 300K. Actually, bago pa yung bagyo, nakaano na talaga na para sa Angat Buhay na nagkataon naman ngayon na napakasipag tumulong sa sa mga nasalanta ng bagyo. Yes. Diba? So Kim, Paolo, ano ba? Kailan ba talaga ang pag-amin? Alam niyo, atat na ang buong Kim Pao universe. Hayaan mo muna sila. Enjoyin lang. Parang cut din lang din, di ba? Hindi pa umaamin. Diyos ko, ano ba yan? Antayin tayo ng antayan. Diba? Sino pa ba ang mga dapat umamin? Na ayaw pa rin umaamin hanggang ngayon. Hayaan mo na sila. Hindi, basta ang maganda doon ay napapasaya nila yung kanilang mga tagahanga at syempre yung mga manonood, di ba? Ako ang mas maganda doon is that I so genuinely appreciate the fact that the people closest to Paolo and Kimberly ay sobrang happy para sa kanilang dalawa. Di ba? Hindi, parang walang mabigat. Walang negative. Parang lahat masayang. Hindi pala parang. Talagang lahat ay masayang sa bagong estado ng buhay ni Paolo at ni Kim na silang dalawa ay magkasama. At napakagandang assurance sa atin ang sinabi ni Jake na they are good for each other and that they look good together. Diba? Kumbaga, tayo ng mga fans ni Kim, lalo na siya ang dumaan sa isang masalimuot na relasyon, ay makakampante na this man, Paolo, is really taking good care of her, and vice versa, this woman is also taking good care of Paolo. Diba? Yun talaga ang non-negotiable. Yun talagang kinakalinga, inaaruga, minamahal, pinagsisilbihan, at kung ano-ano pa nila
ang isa't isa. So, training na ba ito para sa ilang taon pa, ilang buwan pa, mabuhay ang bagong kasal na isisigaw natin? Hayaan mo munang mapalabas yung kanilang movie. Ay, ganun ba yun? Di ba pwedeng yung wedding, special segment sa movie? Ganon. Di ba noong araw ginawa na yun ni Ate Shawi? Saka ang bilis naman, wala pang ang pag-anim, wedding na. Yun na agad. Wag nang magpigil. Para tuloy-tuloy ng Kim Pao forever. Yes. At dahil nga Kim Pao is forever, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito po ang The KT Show, ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition.